Ang 2002 Western Conference Finals sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Sacramento Kings ay isa sa mga pinaka-hotly contested series sa NBA history at hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin ito. Dahil maraming naniniwala na dinaya ng NBA at ng mga referees ang serye. Isa sa dahilan kung bakit minahal natin ang larong basketball ay dahil sa pagiging unpredictable nito, hindi tulad ng wrestling o ibang TV shows na scripted. Hindi mo alam ang susunod na mangyayari. Yan ang dahilan kung bakit exciting ang NBA basketball. Pero may mga tanong din sa NBA patungkol sa ilang draft picks o games na stage para mas gawing exciting ang liga. Kagaya na lang ng 2002 Western Conference Finals sa pagitan ng Lakers at Kings. Ang series na ito ay tinuturing na isa sa pinaka-controversial sa NBA history at maraming tao ang tinuturo itong halimbawa ng posibleng picks games sa liga. Kaya ngayon, susuriin natin kung bakit maraming fans ang naniniwala na may kakaibang pangyayari sa larong ito. Ang 2002 NBA playoffs ay puno ng excitement dahil sa dalawang powerhouse teams. Una, ang Sacramento Kings. Sila ay top seed sa West at fresh mula sa isang dominant regular season kung saan nagtapos sila na may 61 wins at 21 losses. Kilala ang Kings sa kanilang unselfish na laro na talaga namang nire-respeto ng NBA fans na pinapangunahan ni Chris Webber, Mike Bibby, Peja Stojakovic, Vlade Divac at Doug Christie. At buong-buo ang paniniwala ng Kings na kaya nilang makuha ang NBA Championship. I'm trying to win championship right now. Samantala, ang Los Angeles Lakers naman ay dumaan sa medyo magulong season. Ang chemistry issues at ang kondisyon ni Shaquille O'Neal ang madalas na headline. Pero kahit na ganito, nagawang manalo ng parehong teams sa unang dalawang round at magkita sa Western Conference Finals. Mas naging intense pa nga ang matchup ng Sacramento at Los Angeles dahil sa bad blood ng dalawang teams. Nagkaharap na sila sa playoffs sa nakaraang 2 taon at nanalo ang Lakers sa parehong series. Nagbabatuhan din ng maaanghang na salita ang magkaibang panig. We're not worried about the Sacramento Queens. Kahit na hawak ng Kings ang home court advantage at may best record sa NBA, marami pa rin ang naniniwala na mananalo ang Lakers at papasok sa kanilang third straight NBA Finals. Pero iba ang nangyari. Nakakuha ang Kings ng impressive 3-2 series lead na nagtulak para sa Game 6. Isang laban na hanggang ngayon ay tinuturing na pinaka-controversial sa NBA history. Bago natin ituloy, let's take a second look at the Lakers sa mga panahong ito at kung bakit sobrang interesado ang NBA na makita sila sa finals. May famous quote si David Stern noong tinanong siya kung ano ang dream NBA Finals matchup niya. Sabi niya, Lakers versus Lakers. Dito makikita na ang NBA mismo ay tinuturing ang Lakers bilang pinaka-interesting na team sa liga. Kaya't sa 2002 Finals, sino pa ba ang gugustuhin makita ng mga fans? Ang Kings kontra Nets o ang Lakers kontra Nets? Ngayon, tingnan natin ang ilang packs sa game. Sa larong ito, ang Lakers ay tumira ng 40 free throws habang ang Kings ay meron lang 25 free throws. Ang 27 sa 40 free throws ng Lakers ay galing lahat sa fourth quarter na ibig sabihin may free throws sila kada minuto. Ang backup na si Scott Padgett ay na-fouled out sa loob ng 11 minutes. Si Vlade Divac ay na-fouled out sa isang controversial call. At si Chris Webber naman ay may 5 fouls kaya't kailangan itong maging less aggressive. Ngayon, silipin natin ang huling bahagi ng laro, ang final 3-minute na naging pinaka-controversial sa Game 6. Bago pa man ito, marami na talagang tawag ang pinaghihinalaan ng Sacramento Kings pati na rin ng mga commentators. At kung player o fan ka ng Kings ay mainis ka talaga dahil mukhang pabor sa Lakers ang lahat ng tawag. Sa mahigit 3 minutong natitira sa oras, lamang pa ang Kings at hawak ni Chris Webber ang bola pero tinawagan ito ng offensive foul sa kanyang jump hook. Dito makikita namang nagflop si Horry sa play at mali ang tawag na sana'y end one at magbibigay ng 5-point lead sa Kings pero napunta sa Lakers ang bola. Kasabay nito, another controversial call ang nangyari. Si Chris Webber ay nakalusot sa foul pero nag-compensate ang refs sa pamamagitan ng pagtawag ng foul kay Vlade Divac. Nakakagulat dahil hindi naman ito mukhang foul kay Divac o kanino man. At si Robert Horry pa nga ang kumapit sa braso niya. Pero si Divac ang nakakuha ng foul na kanyang pang-anim sa laro kaya naman graduate na ito.
Dahil dito may foul shot ang Lakers at naitabla nilang score. Sumunod, pumoste si Weaver at na-airball niya ang tira pero tumingin ito sa referee na humihingi ng tawag. Medyo mahirap makita kung ano talaga ang nangyari pero kung pagmamasdan ng mabuti, mukhang natamaan sa braso si Weaver habang nagsushoot ito. Dahilan para kumapos ang kanyang tira at tiningnan pa niya ang referee kaya't mukhang miss call ito. Sumunod na ipasok ni Shaq ang kanyang isang free throw at Lakers up by 1. Dito hawak naman ni Mike Bibby ang bola at pinasa sa nag-cut na si Vanderberg pero na-hard foul ito ni Shaq ngunit hindi tinawagan ng flagrant. Sa sumunod na play, nag-drive si Kobe sa baseline at na-block ni Weber ang tira niya pero tinawagan ito ng foul. Kaya't napaluhod na lang si Mike Bibby na hindi makapaniwala at sinang-ayunan nito ng mga commentators. I'm not sure where any foul is. At ang huling controversial call o mas tamang sabihin na no call ay nang sikuhin ni Kobe si Mike Bibby sa mukha pero walang pitong tumunog. Pagkatapos nito, si Kobe ay nakapagpasok ng 2 free throws habang na-miss naman ni Bibby ang game-tying 3 at nanalo ang Lakers sa Game 6. Pagkatapos rin nito na ipanalo ng Lakers ang Game 7 para tumuloy sa NBA Finals. Kung ikukonsidera natin ang huling 3 minuto ng laban, nadali ang Kings ng bad calls na sana'y magbibigay sa kanila ng lead at mula dito halos wala ng tawag ang pumabor sa kanila. Kung titingnan ng ilang 50-50 calls, malinaw na wala sa pabor ng Kings ang mga pangyayari. Posible rin na off games lang ang refs at nagkaroon ng maling tawag. Nangyayari talaga ito dahil tao rin sila. Eyes told me I was there at courtside, Game 6, 2002. It was unbelievable. It was the worst officiated game in my sports writing career. We both covered that infamous Game 6, Sacramento, LA. I covered that game here in Los Angeles, that it was an abomination, that it was an embarrassment to the league, that it was the worst officiated contest in professional basketball I'd ever seen. There was just something drastically wrong because the Los Angeles Lakers had 27 free throws in the fourth quarter. Pero ang isa pang nagpalalim ng mga haka-haka sa liga nang si Tim Donaghy, isang dating NBA referee na nakulong dahil sa vetting scandals ay nagfile ng kaso sa korte ng US. Sa kanyang filing, inilahat ng kanyang abogado na ang Game 6 ng Lakers-Kings Western Conference Finals ay dinaya ng 2 referee sa 3 nag-officiate ng laro. Ayon sa aligasyon, sina Rep A at Rep F di umano'y gustong pahabain ang series sa 7 games para sa interes ng NBA. Pinaburan umano nila ang Lakers sa pamamagitan ng pag-ignore sa obvious personal fouls at injuries ng mga Kings players habang tumawag ng made-up fouls sa Kings para magbigay ng additional free throw sa Lakers. Ang officiating nila ay nagresulta sa ejection ng 2 Kings players na nagbigay daan sa Lakers na makabawi at manalo sa series. Bagaman walang specific team name sa filing, malinaw na tinutukoy ang Lakers-Kings series, ang tanging 7-game series sa postseason na iyon. Hanggang ngayon, ang aligasyon ni Donaghy ay isa sa mga pinaka-controversial claims laban sa NBA, kahit hindi pa talaga napapatunayan na isa itong game fixing. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? Dinaya nga ba ng NBA ang 2002 Western Conference Finals? I-komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.